Bye-bye. Ayun. Ma'am, paunang tanong po, kayo po ay kung matatandaan namin ay talagang kakilala niyo po si Pangulong Bongbong Marcos ng lubusan at may mga napanood po kaming video. Pwede po pakikwento sa amin kung saan po kayo nag-umpisang magkakilala? Hindi ko po siya kilalang lubusan. Okay. Alam ko lang, dahil hindi naman ganun kalaki yung agwat ng aming edad, ay kung saan sila nagpupunta, maaaring nandun din ako, no? So, pero hindi kami buddy-buddy, hindi kami palsy-walsy. Okay. But anyway, ito po na talagang medyo nasasangkot ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa napakalaking korupsyon sa Pilipinas. Sa tingin niyo po ba may credibility ito mga expose ni Congressman Saldico? Mahirap kasing paniwalaan na hindi kasali, hindi lamang si Presidente Marcos o kaya si Speaker Romualdez at iba pang mga congressman o maaaring iba pang senador, no? At yung mga taga DPWH na hindi kasali yung pinaka nasa itaas. Yes. Dahil unang-una, bumoto tayo ng presidente at vice-presidente. Ang presidente, pag upo niya, meron siyang kabinete. Ang presidente hindi kumikilos na mag-isa. Yes. Kadalasan, yung hindi alam ng presidente, yung kabinete, yun ang nagre-reinforce, di ba? Opo. Sa kanya, binibigyan ng impormasyon, binibigyan ng payo, binibigyan ng advice. Kaya siya yung kabinete. Yun yung cabinet. Ngayon, hindi maaaring lumabas ang kahit anumang budget, kahit na piso, hindi pwede lumabas dyan kung hindi alam ng mga kinaukulang departamento. Yung nakikita natin, DPWH pa lang yan eh. Hindi pa natin nakikita Department of Finance. Diba? Hindi pa nakikita Department of Budget and Management, Department of Health, Education, etc. etc. Lahat yan sa ilalim ng Pangulo. Hindi sa ilalim ng Kongreso yan. Apo. Yan ay nasa ilalim ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa gusto niya at sa ayaw niya, baka naman hindi niya alam na talaga nasa ilalim niya, kaya sinabi niya, mahiya kayo. Sinong kayo ang mahihiya? Di ba? Yes po. Para mahiya, yung dapat tinutukoy niyang mahihiya, dapat siya mismo ang magsabi. O sino kayo ang dapat mahiya? Kasi parang sinabi mo, kayo dapat mahiya. Pero ako, hindi ako kasali Apo. Diba? May iba yung ganun di ba? Kaya, kailangan liwanagin natin. Huwag yung kasi pahapyaw-hapyaw, palampas-lampas, pasagi-sagi yung ating ginagawa Nagugulan yung tao Sa ginagawa nila ngayon, sinasabi ko na to yung epekto ng baha sa iba't ibang dako ng Pilipinas, yung mga walang pera sa ospital, yung mga walang pambayad sa anumang kapangangailangan, kalsadang bulok, tulay na nahuhulog, lahat yan. Sabihin natin, yung Ghost Project at iba pa. Kung susumatotalin mo yan, baka para tinamaan tayo ng lindol na 7.2 magnitude. Yes po. At gaano katagal aabutin mga recovery period? Diyan masakit ang loob ko Bakit? Wala na akong 30 taon pa para mag-recover yung ekonomiya ng ating bansa. Ang ginagawa nila, ginagahasa nila, tapos sasadsad na yan sa ilalim, below zero pa yan pupunta, aabutin yan. Diyan masakit ang loob ko dahil kawawa yung mga bata. Apo. Kawawa yung mga walang kamuwang-muwang. Opo. Kahit na yung mga ibang tao na bigyan ng isang katutak na ayuda, milyon-milyon ang kinalat nila nung eleksyon. Pero, sino magbabayad doon sa mga kotse na wala? Nagpatong-patong na lang, parang aluminum foil yung kotse. Opo. Sino magbabayad sa mga TV na pinag-ipunan nila, binigay ng pera ng mga OFW sa mga kamag-anak nila, yung mga sari-sari store nila, yung mga tindahan nila, yung mga coffee shop nila, kung ano man. Naupos lahat yan. Yes. O ngayon, nagtuturoan ngayon, nagtatakipan. Stop it. Kasi everybody's covering up for each other. Yes. We cannot survive this, di ba? Apo. Ngayon, sasabihin nila, ikaw, pumunta ka ng Chile. Para huwag ka na makisawsaw dito. Hindi pwedeng ganyan Binalangyanan natin yung taong bayan, niloko na natin, ninakawan na natin, na-disgrasya na sila. Pagkatapos ngayon, parang, di namin alam sinong gumawa niyan Hanapin muna natin mga mukhang multo. Yes. Tama hindi po. pwede yan. Tama po kayo, Senator. Parang nawawala po talaga yung accountability, nagtuturuan. But anyway... the institutions are blowing up. Yes. You know? We want to see the wheels of justice turn, and turn quickly, not slowly.
Because, what are you waiting for? Another bagyo? Another hanggang nguso, yung baha? Yung bang hinihintay pa natin, di ba? Apo. Kasi ang nangyayari tao si Saldico, si ganito, si ganyan, si DPW, wala lahat yan. Parang sarswela. Gusto nyo ba binibigay nyo sa tao isang sarswela? Ano to? Samantalang, yung mga nasa itaas, sasabihin natin, sinong may kasalanan? Si Speaker, si kusino. I tell you, the Speaker of the House or the Senate President will not be able to insert 5 pesos kung hindi aprobado ng Malacanang. Yun. Paano? Di ba? Kami, nandun din kami nun Apo. Nasa Senado din ako Wala Apo. kaming ganyanan. Hindi pwede. Dahil meron kaming pagtingin, meron kaming paggalang sa institusyon. Hindi kailangan kaibigan ko ang presidente. Hindi kailangan body-body ko presidente. Kahit sino pa ilagay mo sa Malacanang, ang respeto dapat nandun sa posisyon. Yes. Nandun sa Malacanang. Hindi kung sino man ang nakaupo dyan. Tama. Kaya yung kung sino man ang nakaupo dyan, kung ikaw na nagiging kahiya-hiya ng ating bayan, wag natin, kasi ang nangyari, hinahati natin yung tao Duterte ka ba o Marcos? Bakit? Ang dami dito. Hindi ako Ang dami dito, bumoto ng Marcos Duterte. Whether Duterte sila o Marcos sila, tandem yun magkasama yun, di ba? Yes po. Iba nagsisisi, yung iba okay lang kasi kasali sila sa racket, okay lang. Yes. Walang problema. Individual opinions yan. Meron tayong saligang batas. Are we a democracy under a constitution? Or are we totally anarchy na talagang tawag mo dito? Or corruptocracy? Di ba? Ano ba tayo? Ngayon, kung tayo constitution ang ating batayan, ng ating sistema, ng pamamahala, ng ating pamahalaan, kung ano man ang mangyari sa Pangulo, merong pangalawang Pangulo. Hindi ginawa yung konstitusyon dahil si Sara Duterte ang vice-presidente. Hindi ginawa yung konstitusyon na yan dahil si Marcos magiging presidente. Hindi Correct. po yan Wala yan Walang pangalan yan, walang anino yan. So, itong ginagawa ng mga taong bayan, at wag natin bibilangin yung lamang nasa Luneta, nasa EDSA, kung saan-saan. Paano yun nasa ospital na nakapila doon, ilang araw na, ilang linggo na, hindi makapasok? Yes. Paano yung mga nasa bahay nila na hindi hindi makabangon para pumunta sa ospital? Yung wala nang makain, kumakain sa garbage cans na pumupulot ng basura para kainin. Hindi sila kasama sa rally. Paano yung mga manggagawa na mawawalan ng sweldo sa isang araw kung sila nasa rally? Correct. Paano yan? Hindi nyo binibilang yan. Apo. Kaya kuminsan, ayoko nga magsalita. Sabi nila, pupunta ka ba sa rally? Bakit? Sabi ko, ilang taon kami nasa rally? 1983. 86 hanggang 86 yan. 3 taon nasa rally. Ito, 3 araw pa lang. Yes. Ano sasabihin nyo? Iba sa amin, namatay na. Iba sa amin, na-torture, nakulong. Yung ibang kasamahan natin, binaril mismo dyan sa Welcome Rotonda. O yung anak ni Princess Nebenso, si Fidel. Dyan, binaril mismo sa Welcome Rotonda. Pero 3 taon yan. Ano bang gusto natin mangyari? Yes. Kasi hindi tayo nagkakaisa Kung corruption, lawlessness, yung deceit, yung talagang kawalanghiyaan, yung kanya-kanyang self-preservation. Sipin mo, wala kang pambili ng baterya para sa motorsiklo mo o jeepney mo, pagkatapos makita mo 400 milyon na lulustay sa casino? Correct. Ano ka? Anong sasagot mo sa kanila? Senator, regarding po dito, na pag-uusapan niya rin lang naman natin ang rally, eto po kasing pahayag ni Yusek Claire Castro. Ang sabi niya po ay sumusuporta po ang Iglesia ni Cristo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa kabilang banda naman po, sabi ng ombudsman, nakakuha daw po ng kakampi itong si VP Sara Duterte sa mga Iglesia ni Cristo. Parang magkaiba po yung kanilang paniniwala tungkol sa rally. Ano po yung masasabi niyo dito? Alam nyo, matagal na strategy na yan. Wala pa si Heso Kristo sa balat ng lupa. Strategy na nila yan. Divide and conquer. Di ba natin alam yon? Apo. Hatiin mo yung mga tao, magkagulo sila para sila nag-aaway-away. Tayo, lusot tayo. Trilyon-trilyon ang nakaimbak sa atin. Di ba? So, ganyan ba gusto natin mangyari? Kasi nakakahiya na tayo Sa buong mundo, pinagtatawanan tayo. Hindi pa tayo nadala isang Marcos. Susunod pa, pangalawang Marcos.
at inaasahan mo, isa pa ang susunod na Marcos pa? Di ba? Ito, ayoko sana ganun personalan eh. Dapat hindi ganyan ang usapan. Pero, hindi, parang masyado yung tinatanga yung tao eh. Masyado ginagago yung tao. At doon ako naiinis. Bakit? Pag nagkagulo dito, at nagkawasak-wasak ekonomiya, sabi nila, yung stock market bagsak, yung dollar malapit na magsisenta. Kaya masaya yung mga OFW kasi pagbalik ng pera nila, imbes na 57, magiging 60. Yes. O paano yung nandito? Yung 110 milyong tao na iiwan dito, na ang gasolina ang presyo tataas. Bigas natin inaangkat, tataas din yan pag ang dollar maging 60, 70, 80. Di ba? So, wag natin baliwalain itong mga pangyayaring to dahil para sa iba nakakatawa kasi mukhang tanga si ganito, si ganyan, sinungaling, si ganito, traidor, si ganito, naglalaglagan. Lahat itong mga bagay na ito, walang epekto yan. Walang epekto yan. Ang tinitingnan ng tao, katarungan ay dapat mabilis ang gulong. Di pwedeng unti-unti. At bakit parang ang hina-hina? Presidente mismo nagsabi, mahiya kayo. Presidente mismo nasabi na mahiya kayo sa korupsyon na ginagawa nyo at mahiya kayo sa dami ng utang na babayaran ng mga anak natin. Senator, si Coach Oli po ito. Ibig sabihin, hindi niya alam yon? Coach, si Coach Oli, Senator, may mga katanungan po Hi, sa inyo. Coach! Senator, sang-ayon po ako doon sa sinabi niyong sumasadsad na tayo eh. Talagang medyo, hindi lang medyo, talagang malala na tayo, no? Meron po akong dalawang katanungan. Dahil kung susundan ko yung sinabi niyo, napapanahon na ba na ipanawagan ang Marcos resign? Pangalawa po, anong take nyo doon sa nagsasabi na wag nating pababain si Bongbong Marcos dahil ang papalit ay si VP Sara? Kasi sabi ko nga sa inyo, no? Si VP Sara, siguro ang pinakamahaba naming conversation ay, hello, good afternoon, ma'am. Yun ang pinakamahaba naming conversation. Walang personalan to. Pero sinabi ko kanina, meron tayong saligang batas. Sabihin na lang natin, hindi si VP Sara yung Vice President. Kung aso man yung Vice President, sinabi sa saligang batas, yung Vice President ang kukuha ng posisyon ng Presidente pag siya ay nawala. Sa anumang paraan. So wag nating gamitin yung personalan. Kasi sinasabi natin, ikulong ang magnanakaw, ikulong ang mga kasali. O ngayon, kung halimbawa, kasama ang Presidente do sa gulo na ito, kasi hindi pwedeng hindi niya alam paano mo paniniwalaan? Paano mo mapapaniwalaan kay Juan de la Cruz na exempted siya? Ang mga bulok ay lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat ng DPWH, etc., etc. Yun lang ang bulok, pati BIR sama nyo na. Dahil yung BIR talagang nagigilit na yung mga lieg ng mga negosyante dyan. Okay? So, sabihin mo, lahat ng tao bulok na. Ang isang hindi bulok, si Marcos lang, ang hindi bulok. Dito sa buong bansa na to, siya lang ang hindi bulok. 3 taon tayo nasa ilalim ng pamumuno ni Mr. Marcos. Yung mga bumoto man sa kanya o hindi bumoto sa kanya, Pilipino po tayong lahat. Kung ano man ang ating kinalabasan ngayon, kung ano man ang itsura natin ngayon, sa sarili natin, pagtingin natin sa salamin, at sa buong mundo, kung ano man yan, 3 taon po yan isinagawa. Hindi po ibang tao ang gumawa dyan. Wala tayong proxy president. Wala tayong substitute. Di ba? Isa lang ang binoto natin na presidente, isang vice-presidente. Sila dapat ang mga laga dito sa kapakanan ng taong bayan. Hindi po yan dapat hold upin habang gising na ganyan. Di ba? Kaya mahirap po eh. Mga kaibigan ko rin yung mga yan eh. Hindi ko naman kaaway sila eh. Pero sinasabi ko, anong isasagot mo sa taong bayan pag yan ang inyong pamunuan, di ba? Kaya yung pag-resign, iintayin nyo ba na lahat ang buong kwento maibuo para ipakita kung gano'ng kabulok nangyari mula itaas hanggang ilalim? Kasi yung mga DE na yan, yung mga assistant DE na yan, wala pong magagawa yan kung hindi alam ng Secretary of DPWH at hindi makakagalaw yung Secretary of DPWH na yan. Si Manny Bonoan, walang magagawa yan unless sa taas, aprobado sa taas. Senator, yan ang ating problema dahil marami nagsasabi, hindi daw talaga bababato si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos. So,
magtitiis tayo na magpapatuloy ang ghost projects for 3 more years, possibly. Hindi naman po nasa sa presidente ang plano na umalis sa pwesto. Sa buong mundo, ang lahat ng presidente na naalis sa pwesto, hindi po siya nagplano nun. Minsan, isang araw lang, 2 oras lang. Yung tatay na lang niya, pinlano ba nilang umalis? Hindi. Pinlano ba nila? Hindi. Karton-karton, na kung ano-ano, mga alahas, mga pera, iba pa, titulo. Lahat dala-dala nila nasa kahon ng Pampers, di ba? Okay. So, ibig sabihin, walang nagpaplano. Walang nagpaplanong matanggal sa pwesto. Lahat yan, kapitukuyan. Kapitlinta. Kapitlinta. Lahat yan. So, hindi na, minsan, wala na sa kapangyarihan ng Pangulo kung siya ay aalis o hindi. Wala na sa kapangyarihan ng spokesman, ng kabinete, ng kung sino-sino dahil lahat po sila kasabwat dun sa pagtatakip kung anuman yung mga anomalya na nakikita natin. Dahil yung nakikita natin, yun lamang ngayon sa DPWH eh. Nakita nyo na ba yung gawain ng BIR? Isang kaibigan ko nagbayad ng 7 million pesos. 7 million pesos. Magkano ang napupunta sa gobyerno? Wala pa 1 milyon. Saan napunta yung 6 na milyon? Yung isang kaibigan ko rin, may kilala ako, nagbayad 800,000. 800,000 na napunta sa gobyerno, 80,000. Oh, hindi pa natin pinag-uusapan yan, ha? Binabanggit ko lang dahil ang buong akala natin matindi, malala na itong DPWH, kaya trilyon na pinag-uusapan. Eh kung idagdag mo yung mga iba na yon, at umabot yan ng 6 na trilyon, hindi na kayang tao isipin ilang zero yan eh. Di ba? Opo. Kaya ako, naiinis lang ako dahil parang lahat ng tao walang kasalanan. So, ibig sabihin, meron ditong tutubi, meron ditong ibon, meron ditong buhaya, meron ditong kuto na may kasalanan. pero walang tao may kasalanan. Wala. Opo. Senator. At yung mga umaamin na may kasalanan sila, anong magagawin natin sa kanila? Hindi po ako pwede magsalita kung anong gagawin. Hindi ako abogado, hindi ako hukom, di ba? Wala akong kapangyarihan. Ang sinasabi ko, wag na natin hintayin yung 8,000 na ghost project o 8,000 na project na house-show na project. Hindi. Simulan natin sa 20. Yung 20 lang na yon. Meron ang mangyayari eh. Pero, kung ang problema natin, pinagtatakpan natin, sino dapat ang iwasan, sino dapat ang huwag madawit, sino dapat ang hindi makulong, sino dapat ang makalaya or maka-eskapo, aabutin tayo ng siyam-siyam. 3 taon, kulang. 3 taon sa panahon ng presidente ngayon ay kulang para usisain at husgahan at ayusin natin ang mga papeles. Papeles lang yan eh. Yung papeles na yan, pwedeng 1 araw, pwedeng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. Papeles lang yan eh. Diba? So ano bang gusto natin? Gusto natin ng katarungan o yung daldal lang yon? Kasi kung gusto natin ng katarungan, ang batas ay napakaliwanag. Hindi lang, ewan ko kung nakalagay ba doon na yung corruption ba ay heinous crime? Kasi kung bibilangin mo lahat ng patay, lahat ng nagugutom, lahat yung mga walang mapuntahan na ospital, walang gamot, o hindi maoperahan at iba pa, bilangin mo lahat yun, yung mga bata na tumatawid ng ilog sa balsa or sa mga timba na inaakay na lang sila patawid ng ilog para makapunta sa eskwela. Ilang ba may equivalent na 1 baril na pumatay, 1 bala na pumatay sa 1 tao? Murder? O, yung isang tao na bumaril ng 1 tao, anong parusa doon? Paano to? Libo-libo, milyon-milyon ang apektado rito. Di ba? So, paano, anong parusa doon? Hindi ko alam. Hindi po ako abogado at hindi ko memoryado lahat ang batas, no? Pero meron tayong hukuman, meron tayong departamento ng kagawaran ng hustisya, at yan po ang dapat mga siwa, hindi ombudsman, di ba? Hindi na DOJ ito eh. Hindi na DOJ ito eh. Sa ombudsman. Yun ang dapat natin, yun naliliwanagan na ng taong bayan unti-unti. Habang tumatagal, parang nililibing sila ng buhay. Yan. Opo. Habang tumatagal. Senator, nakikita rin ho ba ninyo, si Jade po ito, nakikita rin ho ba ninyo, at ano pong masasabi ninyo na kung sino pa yung kontra sa korupsyon, ayun pa ang inuusig ng administrasyon ngayon. Halimbawa na lamang natin,
itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Apollo C. Kibuloy, yung mga gumagawa po ng matutuwid, ayun pa ang inuusig ng kasalukuyang administrasyon ngayon. Sa totoo lang, wala po akong alam tungkol sa mga kaso ng ibang tao. Kaya mahirap po bigyan ng husga, no? Kung sino ang tama, sino ang mali. Ang pinag-uusapan dito, yung corruption na nakita natin in the last several months, no? Ito po ay itong mga ghost projects, itong mga insertions dito sa budget, etc. nitong taon 2025. No? Dahil lahat ng tao, siyempre gusto natin maayos ang ating pamahalaan. Gusto natin na nasa ilalim tayo sa pamunuan na pwede natin igalang, pwede natin ipagmalaki sa buong mundo. Hindi parang pag tinanong ka kung taga saan ka, dati sasabi ko, taga Pilipinas ako. Parang yabang mo, di ba? Taga Pilipinas ako. Ngayon, sasabi mo, iisipin mo muna, ano kaya ang iisipin nito pag sinabi kong Pilipino ako? Bakit? Bakit tayo dinala dito, kinaladkad dito sa putikan na ganito? Di ba? Opo. May naalala lang ako, Senator, kung siguro na-monitor mo rin yung video patungkol nga sa panayam ng isang Australian journalist kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung tinanong pa nga siya, why are you laughing? Tsaka may mga pahayag po siya doon. At isa po sa mga nag-catch po ng attention sa marami sa ating mga kababayan, yung sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na they took everything from us. Sa tingin ho ba ninyo, naniniwala ho ba kayo na para bang may hinanakit ngayon yung Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa gobyerno, sa Pilipinas, sa mga Pilipino dahil sa mga nangyari sa kanila noon? Kasi akala natin babawiin nila yung pangalan nila at yun pala, babawiin nila o babawi sila sa mga ginawa sa kanila tulad na lamang ng pagkawala ng kanilang kayamanan. Anong tingin po ninyo? Yung mga ganong klaseng salita, they took everything from us. What everything? Whatever, kung ano man ang kinuha sa kanila, kinuha din nila sa taong bayan yon, kulang pa. Nandun pa, sa Amerika, sa Switzerland, sa kung saan pa nila nakatago, yung ibang kayamanan. Nagkaroon na tayo ng panibagong administrasyon pagkatapos ng kamatayan ng pinaslang si Benigno Aquino Jr. dun sa NAIA. Ngayon, sa tarmac. Magmula nun, lahat ng kayamanan nila, halos, na nakuha ng gobyerno ay isang bahagdan lang ng kalahatan ng kanilang kayamanan. Marami pa silang gustong kunin. Sa Amerika pa, may mga kaso pa, yung mga iba't ibang pangalan, etc., etc., etc. Wala sa akin ng detalya, hindi ko masabi ngayon. Pero, kung ano yung everything na yon, isipin mo ilang buwan inabot yung US Customs, bilangin lahat yung laman nung mga lahat ng kahon na dala-dala nila papuntang Hawaii. Di ba? Hindi naman nakuha yun eh. Hindi naman nakuha ng Pilipinas yun eh. Nandun pa rin nandun pa kung saan man yun wala dito sa atin. Number one. Number two, ano bang gusto natin mangyari? Magbilangan tayo ng magkano kinurakot ni sino? Kasi nililihis natin sa usapan. Pag-usapan natin ngayon, here and now. Yung mga tao binabaha ngayon. Di ba? Yung mga lupa na pinutulan ng lahat ng kahoy at naging kalbo na ang mga kabundukan. Ngayon lang natin nararamdaman din kung ano yung mga epekto ng ganyan. Yung hindi natin paggalang sa kalikasan. Di ba? So, itong dinaranas natin na mga sakuna, immediately, this year, 2025, ayusin natin, tapusin natin itong 2025 o 2024. Kasi doon, palagay ko, marami na simula yan dyan hanggang doon. Diba? Meron tayong Secretary of Finance. Ano ba ibig sabihin ng finance? Finance, pera. Diba? Anong sabi ng treasurer natin? Meron kang treasurer. Hindi natin naririnig. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Yung Secretary of Finance, okay lang lahat. Ang gusto niya, taasan pa yung VAT. O, diba? Hindi ko alam, ilang pang klaseng dosena hold up ang gusto nyong gawin sa taong bayan. Ano pa? Ano pa? Pagkatapos gusto nyo hati-hatiin. Marcos ka ba o Duterte ka ba? Bulok si Marcos o bulok si Duterte? Unahin muna natin to. Kasi ito ang ngayon. Opo. Meron tayong presidente ngayon. Meron tayong mga diskobre. Merong ICI. O yung ICI sabi independent. Paano maging independent yan kung yung mismo
pumirma ng budget ang siyang magpipili kung sino yung ilalagay sa ICI. Ba? So, hindi ko alam. Kasi yung ating mga salita ngayon, parang nag-iiba na yung ibig sabihin eh. Anong ibig sabihin ng independent? Anong ibig sabihin ng tama? Anong ibig sabihin ng guilty or not guilty? Or least guilty? Ano ba? Senator, since na pag-uusapan natin yung tungkol sa mga kalamidad, naging epekto po nito, si DPWH Secretary Vince Dizon sinasabi na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. daw ang nagbulgar ng flood control anomaly. Ano ba ang inyong masasabi dito? Well, to me, that doesn't even matter at all. Pwede ako pumatay ng tao tapos sinabi ko, uy, mayroong binaril dito sa kapitbahay ko. Kahit na ako bumaril, anong diferensya nun? Anong saysay nun? Yung lahat ng gustong magtanggol sa presidente, magtatanggol sa presidente. Walang problema. Wala nang dapat itago dun eh. Lahat ang magtatanggol sa presidente, pagtatanggol nila ng presidente, kahit ano pang mga... ikaw na lang eh. Pwede kang kumuha ng cellphone sa katabi mo sa jeep. Tapos sasabihin mo sa driver, driver! Oh, chopper! May nagnanakaw ng cellphone dito, biglang sibat ka na. Di ba? Okay? So, anong connection? Hindi naman tayo lahat kailangan PhD. Hindi lahat mataas ang pinag-aralan natin para sabihin natin na may saysay ba yung kung sinong pumutak, hindi siya ng itlog? Diba? Opo. Kasi yun ang ginagamit na dahilan eh. Ito mga banda, parang script tayo ng sine na kailangan may pandagdag kasi may 3 minutes pa na hindi pa tapos. So dagdag mo na lang yun. Okay lang. Diba? Opo. Parang lalong nagiging nakakadiri yung mga nagsasabi nun. Okay, may na-discover kayo. Sabi nila, 4,000 ghost project, 400 na ghost project. Yun lang 10 ghost project, unahin nyo na yun. Huwag na natin intayin pa yung 8,000 pa. 8,000 ghost project. Patay na po ako bago dumating yung panahon na yun. Naandun na ako sa nandun na ako sa libingan. Hindi na kailangan hintayin ko yung 4,000, 8,000 na ghost project. Opo. Hindi na kailangan. Opo. Meron na kayo nakitang 4 na po eh. O tama na. Opo. Di ba? Opo. Senator, isa pa, sinasabi pa nila, di ba, dati, yung EDCA, di ba, na magagamit natin ito pagdating sa mga sakuna, kalamidad. Ano naman ang inyong nakikita, assessment po dito, nitong binibida po nilang EDCA sites na tutulong po sana at dito sa mga kalamidad sa ating bansa? Nasabi ko na nga yan dati, nung unang nagbaha, sabi ko, yan ang ginawa nila dahilan kung bakit dapat nandito yung Makano. Dapat nandito yung mga Amerikano dahil tutulong pag may sakuna. Sabi ko, ilang beses na tayo binaha. Wala naman ako nakitang stars and stripes na nagbibigay ng sardinas o noodles o hindi ba alina, salbabida. Di ba? Ang dinadala dito, bomba. Dinadala dito tangke, dinadala dito mga armaments, mga kung ano-ano para yung missile ipalilipad, etc., etc. Itong, buti nabanggit mo yan. Dahil, ilang libo na namatay, ilang bahay na naanod, nakikita ko mga matatanda, mga bata na sa ibabaw ng bubungan ng mga bahay nila, na konti na lang, 2 dangkal na lang, sila na yung susunod na matatakpan ng tubig. Pero, yung foreign policy natin, na sinasabi nilang independent ba, yung foreign policy natin, yan na nga eh. Ang nagiging salot dahil ang ating ekonomiya at turismo ay sinasakripisyo. Diba? Kasi nanganganib ang buhay ng bawat Pilipino kasi yung mga kaaway nila, mayroon sariling missile, may sariling bomba, may sariling etc., etc., etc. Pag sila ay bumomba sa mga base militar na nandito, sinong tatamaan? Doon sa Cagayan, mga taga-Cagayan. Sa Ilocos, taga-Ilocos. Kung nandito sila kung saan man sila nandun, sa Subic, tunaw lahat yung Sambales na yan. Maniwala ka. Wala kang aasahan dyan matitira pag yan ang binomba. Oh. So, huwag kayong gagawa ng mga kwento. Dahil yung China, hindi ko nakikita, sasakop ng Taiwan. Unang-una, kanila yon. Paano nila sasakupin yung kanila? Parang sinabi mo, sasakupin ko yung Cebu. Dahil ang Cebu gusto maging independente, kaya sasakupin ko na lang ang Cebu. Anong katarantaduhan yan, di ba? Ngayon, yung mga nandun, 12 kilometro layo nyo di ba? O,
sana yung mga barko ng China, dalhin nyo dun sa New York, sa Florida, at dun sa San Diego. Yan, sa California. Doon kayo magbakbakan kasi kayong dalawa mag-aaway. Huwag nyo kaming gawin dito na, sangkalan. Di ba? Yan. So, para sa akin, yung sinasabi nila, kahit isang truck, wala akong nakita lumalabas eh. Baka naman dahil sa pinag-uusapan natin to, baka sa susunod, maglabas sila ng bangka, o maglabas sila ng speedboat, o jet ski, para makasagip ng mga tao na sa ibabaw ng bubungan dahil yung bahay nila, halos abot na ng, lampas bubungan na ang iba. Diba? Yun. Senator, possibly, no, may knowledge po dito yung mga senators ngayon doon sa kung sino man ang mastermind. Yung galawan po dito ng korupsyon. Possibly, to the minimum siguro, meron silang nadidinig. Diba? Ang tanong ko po, eto pong si Amy, malaki po ang maitutulong kung siya ay magsasalita. Dahil nagsasalita na siya patungkol dito, si Senator Amy, nagsasalita na siya patungkol dito. Pero nung patungkol na, nung nagsalita na si Saldico at tinutuko yung kanyang kapatid, pero na siyang tumahimik. So, ano pong take nyo? Dapat na ba talagang magbigay na ng official statement ito si Senator Amy Marcos? Gaya na banggit ko kanina, ako po ay naging senador. At ang pagkakaalam ko, dahil yan ang galawan o yan ang patakaran, yung mga senador na gustong magkaroon ng project o gustong magkaroon ng iba't ibang mga ilalagay sa mga iba't ibang departamento, pagka yan ay ipinasok doon sa mismong departamento, yan po lahat na yan ay dapat aprubahan ng executive. Hindi ka pwede maglagay sa DPWH na hindi alam ng kabinete secretary. Hindi ka pwede maglagay sa DOH na hindi alam ng Secretary of Health. Di ba? Kasi siya mangangasiwa niyan, siya responsable dyan eh. At lahat yan, kabuuan na yan, isang makapal na dokumento yan, pupunta sa Malacanang at pipirmahan yan. Iba nga nagkakandara pa pumunta ron para makasama sa picture taking eh, di ba? Kung nagkakandara pa kayo, pumunta ron para sumama sa picture taking, ibig sabihin, yung pinagpipicture taking na ninyo ay makapangyarihan. Dahil kung kayo lang ang gagawa, at kayo na may kasalanan, at walang alam doon, ba't kayo nagpupunta ron para magpa-picture taking sa pipirma nung final kapal na dokumento? Kaya ang kapangyarihan, sinasabi nga nila, the power of the purse. Yan po ay nado sa Kongreso, sa House of Representatives, doon manggagaling dating sa Senado. Okay. Pero, sa bandang huli, maniwala kayo. Hanggat maaari kung pwede, 4 pwede pumunta ron sa Malacanang para magpa-picture taking dahil pipirmahan yung budget. O, di ba? O, bakit kayo lahat nagpupunta ron para pirmahan yung budget kung baliwala yung tao ron sa ibabaw at miron lang siya? Tama. Mahalaga yung pirma niya na yon. Di ba? Tama. At hindi pupunta sa lamesa ng presidente yan kung hindi dumaan yan sa executive secretary. Lahat. Kahit humihingi ka lang ng deep well, humihingi ka lang ng gamot, humihingi ka lang ng pamasahe pa uwi sa Bicol, kung pupunta yan sa Malacanang, dadaan yan dun sa mga sa ilalim, sa staff sa ilalim, o dadating sa executive secretary. Di ba? So, hindi pwedeng magmaang-maangan. Mas mataas nga ang pwesto, mas maraming alam. Kung ikaw nagwawalis ka lang paano ka magiging ganun ka-importante, di ba? So, Senator, it's safe to say na alam ito ni Senator Amy. Kung ganun yung patakaran nila ngayon, katulad ng ginagawa namin dati, lahat yun, dapat dumaan sa Malacanang. Kasi dito, wala nang kamag-anak dito, wala nang kaibigan dito eh. Ang importante, ang end result, nung lahat ng ginawa, ang end result, collective action yan. Hindi isang tao, 2 tao, isang departamento, hindi.
ang naging consequence nitong lahat na to, kahihiyan ng Pilipinas, number 1. Number 2, yung mga tao na nalunod, na anod, nasira yung mga kanilang ari-arian, yung mga bahay, mga pinag-ipunan, mga anak nila na parang mga hayop na lang, at yung mga alaga nilang hayop na naglulutangan, yung kanilang kabuhayan na ubos, na wala, yung kanilang inipon para sa mga anak nila, sa apo nila, na lusaw lahat. Yan ang resulta. Hindi gawa ng isang tao lang yan. At hindi gawa ng nasa ilalim. Hindi gawa alipores. Hindi gawang alipores yan. Diba? Yun lang ang aking obserbasyon. Hindi ako laging tinatawag dahil minsan ayaw nila sa analysis ko eh. Hindi ako laging naiimbita dahil ako papasalamat na tinatanong nyo ako eh. Bakit? Dahil ako ordinary citizen lang ako. Wala akong magagawa ngayon. Nakatali naman yung kamay ko. Ganyan. Binigyan nyo lang ako ng microphone. At sana yung mga viewers nyo, listeners nyo, sana maintindihan kung saan ako nanggagaling. Dahil pagka nagka-disgrasya dito, na bulok tayong lahat at talagang naghirap lahat ng tao, wala po ako eroplano, nalilipad ako sa Chile. Yes. Wala po. Wala po akong bahay sa Paris, sa New York, wala po. Dito lang tayo lahat, mabubulok sabay-sabay. Yes. Senator. So, maaaring kaya ibang pananaw ko dahil wala akong pupuntahan. Yes po. Katulad ng nakakarami sa atin. Ilan lang ang may sariling eroplano. Di ba? Opo. Yes, Senator. Actually po, napakaganda po ng mga sinasabi ninyo. Pero bilang kayo po ay naging matagal na senador, bakit po kaya tila hindi po natatapos ang korupsyon sa Pilipinas kahit paulit-ulit na nagkakaroon ng investigasyon? Sa pananaw po ninyo, papaano po ito matatapos? Sa aking karanasan, first hand, hindi po ito hearsay. Dahil nung aking panahon, andyan po yung aking expose tungkol sa land, sa housing scam, sa Expo scam, yung Centennial scam, sa ang dami pang scam na yan, sa Department of Health scam, ang dami po niyan, sa Bureau of Immigration scam. Sa akin po nagsimula yung mga privilege speeches na yan. Sa akin po. Ngayon, ang tanong nyo, bakit hindi natatapos? Bakit walang nangyayari? Bakit? Dahil ang katarungan sa ating bansa namimili ng mga hahabulin. So, kung kayo malakas, madali kayong makalusot. Yung mga maliliit, yan, subukan nyo magnakaw kayo sa grocery, subukan nyo magnakaw kayo sa jeep ng wallet ng katabi nyo, ganyan. Subukan nyo gawin yan kung ano magiging parusa sa inyo. Palagay ko wala pang 200 piso yung halaga ng wallet na yan. Okay? O kaya yung cellphone, lakay mo na, 5,000 na yung cellphone niya, 2,000 na yung cellphone niya, o kung ilan man. Di ba? So, iba yan. Dahil ang justice system natin ay hindi umaandar alinsunod sa nakasulat sa batas. Ayun. Yun ang isa sa dahilan. It is not the gravity of punishment that will make people follow the law. Hindi kung gaano kabigat ang parusa. Sabi mo, death penalty. O, death penalty, kung hindi ka naman nahuli. Death penalty, sabihin, wala kang ebidensya. Death penalty, pero sabihin, walang witness. Paano ka made-death penalty? Di ba? So, wala sa kabigatan ng parusa ang magtutuwid sa kilos ng tao. Yes. Yung certainty of punishment, yung certainty na siguradong garantisado na mapaparusahan, yun ang magiging garantiya na susundin ng batas. So, nasa sa atin yun. Anong klaseng pamahalaan gusto natin? Anong klase pinili natin? Anong klase binoto natin? Patapos magrereklamo tayo, di ba? Medyo huli na ang lahat. Kasi Senator, sa umpisa pa lang, dapat nakikita nyo na ganyan. Una-una sa tingin ko po, eto, malit lang na baka yung mga tao hindi pa maintindihan. Alam mo, yung mangga, hindi nagbubunga ng atis. Ayun. Senator, Judea po ulit, ano? Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na makagawa ulit ng isang batas para matapos ang korupsyon, ano po ito? Or dapat na po bang ibalik ang death penalty sa Pilipinas?
nabanggit ko na kanina, hindi yung gravity of punishment. Hindi gravity of punishment. Sabi mo, ibalik mong death penalty. Eh, wala nga witness. Wala ebidensya. Andito na nga, naglilabasan ng ebidensya. Sinasabi, wala pa ebidensya di ba? Oh. So, hindi yung gravity of punishment. It's the certainty of punishment that is going to make people toe the line. Hindi ako pro-death penalty. Dahil hindi ko nakikita na ang death penalty ang siyang magiging solusyon. Meron pa tayong isang buong lipunan na iinggit sa mga magnanakaw. Meron pa tayong isang buong lipunan na nagtatakip, pinagtatakpan ng mga magnanakaw. At, alam nyo, may kasabihan nga lahat ng magnanakaw ay sinungaling. Yun. Tama. At, meron ka ba kilala magnanakaw na hindi sinungaling? Sabi, ako nagnakaw niyan. Ako nagnakaw na relo ng kapitbahay ko. Hindi. Lahat na magnanakaw sinungaling. Alright. Senator, siguro huling mensahe po ninyo ulit at paalala sa ating mga kababayan na sa ikalawang araw po ang rally na ngayon. Bukas ang panghuling anti-corruption rally. Mensahe po ninyo. Marami pong nanonood po dito sa ating programa ngayon, Senator, at nakikinig po sila sa inyo pong mga naging pahayag. Sa lahat po ng mga lumabas at nandun sa kalsada at nandun sa mga plaza at lugar kung saan dinadaos ang mga rally. Nakikisa po ako dun sa issue na dapat malabanan at matigil ang korupsyon. At dapat ang may pananagutan ang lahat ng mga kasabwat dito sa ating natuklasan dahil naghihirap ang taong bayan at yung mga serbisyo ay hindi maibigay sa taong bayan dahil naibulsa na. Una-una. Pangalawa, huwag niyo po kakalimutan. Huwag niyo po kakalimutan. Maraming wala dyan sa rally. Wala sa rally. Pero yung kanilang damdamin, na ginulangan sila, na alipusta sila. Sila ay parang winalangya. At inabot ng katakot-takot na kahihiyan at inabot ng katakot-takot na sakuna na sila mismo ang naghihirap na hindi nila malaman kung paano sila babangon sa kanilang kinaroroonan. Yan po ang mahalaga din. Na kung anuman ang mangyayari at yung ating ekonomiya ay susubsob, yung ating turismo ay susubsob, paano tayo? Diba? Kaya, intindihin natin yung kabutihan ng buong bansa. Para bang nasa eroplano tayo Sa eroplano tayo, akala natin piloto yung nagmamaneho. Hindi pala piloto. Kung kutsero yung nagmamaneho, anong gagawin nyo? Di ba? Mabuti kung merong co-pilot. Co-pilot, ilalanda yung eroplano, ibabawi yung kutsero at kumuha kang tamang ayusin itong lahat na to. Pero ang ibig ko sabihin, masyado na tayong ginagago. Kaya ba natin tanggapin yon? Ang Pilipino, mataas ang pride di ba? Mataas ang pride. Pero linagay tayo sa sitwasyon na hindi na tayo makatikim kung ano man yung ibig sabihin ng pride na yan. Dahil sa sobrang kahihiyan at sobrang kahirapan, mahirap ka magkaroon ng pride. Sana wag mawala yon. Wag mawala yung tingin natin sa sarili natin na hindi tayo ganito. At we deserve better. Walang karapatan kahit sino na apakan sa muka lahat ng kanilang mga mamamayan katulad ng nangyayari sa atin ngayon. Yan talaga ang napakahirap tanggapin. Kasi sabi nila 33 milyon tao ang bumoto. Ibig nyo sabihin, meron tayong 33 milyon na tao na natutuwa sa ganitong hinahampas tayo sa muka. Bakit ilang dosena lang ang nakikinabang dito? Alright. Senator, maraming salamat po muli sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga sa ngayong hapong ito. Sa ulitin po, Senator, mabuhay po kayo. Ingat po. Thank you, Senator. Maraming salamat din po sa inyong pagtawag sa akin. Thank you. At salamat sa lahat ng nakikinig. Sana ay meron tayong naibahagi na kahit papano ay mapag-isip-isipan natin na yung ating kalagayan ay hindi dapat maging ganito.
Alright. Mga kababayan, si former Senator Nikki Cosseteng ang ating pong nakasama. Napakinggan po ngayong umaga. Ayan, mga kapartners. At nakikita